Pinayagang makapagpiyansa ang kalahati sa mahigit 1,000 undocumented Chinese na inaresto dahil sa di manoy illegal online gambling. Marami raw sa mga ito nagkakasakit na sa kanilang detention facility sa Clark, Pampanga. Samantala, itinanggi ng retired police general na si Wenceslao Sombero Jr. ang alegasyong tinangka nila ng negosyanteng Chinese na si Jack Lam na suhulan si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kapalit ng pagpapalaya sa mga Chinese. Gate pa ni Sombero, legal daw ang kanilang negosyo. May report si Rafi Tima. Sa Fontana Convention Center sa Clark Freeport Zone sa Angeles City, Pampanga nakakulong ang mahigit 1,000 undocumented Chinese na inaresto noong isang linggo dahil sa illegal online gambling. Kapalit ng kanilang kalayaan, ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, tinangka raw siyang suhulan ng gambling operator na si Jack Lam at kasama nitong si Wenceslao Wally Sombero Jr. sa kanilang pagkikita sa isang hotel sa Bonifacio Global City noong Sabado. Ayon kay Aguirre, suhol ang pakiwari niya sa sinabi ni Sombero na kailangan ng ninong ni Lam sa gobyerno. Pero sa pakikipag-usap ni Sombero sa GMA News, itinanggi niya ang alegasyon ng tangkang panunuhol. Walang nangyaring bribery attempt, siguro miscommunication lang. The good secretary naman, sinabi naman niya na perception niya lang yun. Talagang inaamin na humingi ako ng tulong at nagamit ko yung word na Godfather, pangalawang ama ng industriya. Isang retired police general, pinasok ni Sombero ang industriya ng online gambling kung saan tinagurian siyang Godfather ng Asian poker. Si Sombero rin ang nag-conceptualize noon ng Bingo 2 Ball na ginamit ng Administrasyong Estrada na pangontra umano sa Hueteng. Naging Vice President din siya ng BW Resources na nadawit sa insider trading noong panahon ni dating Pangulong Estrada. Matapos manaliksik sa ibang bansa, ipinasok daw niya sa Pilipinas ang konsepto ng online gaming customer service na may potensyal umanong maging trillion peso industry. Hindi itong inaabot yung mga law enforcement, yung hulihin to. Makakatulong sa bansa natin to. Hindi ito online gaming. Ito ay ITBPO, Interactive ITBPO. Hanggang nakarating ako kay Secretary Justice at natutuwa ako, I found an ally. Hanggang ngayon, alam ko, nakasuporta siya rito. Medyo nainis lang siguro siya dahil sa dami ng intrigang narinig niya sa baba. Aminado si Sombero na tinangka niyang mamagitan para sa mga narestong Chinese pero hindi raw ito under the table. Bago ang insidente, ilang beses na raw niyang nakausap si Aguirre para ayusin ang BPO-based online gaming customer service industry sa bansa. Ang aking objective dito is kami ng Secretary, ma-organize namin lahat na huwag magkaroon ng synergy ang industriya kasi hindi na ma-maximize ang revenue. Pag nag-aaway, hindi ma-maximize ang revenue. So I went out of my way to pick something to synergize the industry na hindi nagkakasundo. Ayon naman sa tagapagsalita ni Jack Lam, nadawit lang daw ang pangalan ng negosyanteng Chinese dahil siya ang humiling na makausap si Aguirre para sana magpaliwanag na legal ang kanyang mga negosyo. This time, I'm pretty sure Mr. Lam does not want to speak with Mr. Sombero. Would not want to speak with him right now. Itinanggi rin ng kampo ni Lam na tinangka nilang suhulan pati si Pagco-Chairperson Andrea Domingo. Samantala mula nang makatakas ang 70 Chinese detainees, mas hinigpitan na ng mga otoridad ang seguridad sa Clark Convention Center na ginawang detention facility. Sa gate na lang ng Convention Center inaabot ng mga pagkain para sa mga arestadong Chino. Kapansin-pansing karamihan sa kanila may suot na facial mask. Kakasakit na nga yung iba. Yung iba daw nagpapatayan na sa loob. So hindi ko talaga alam. Kaya nga ako napasugod kagad dito. Inaprubahan ng Board of Commissioners ng Bureau of Immigration ang hiling na makapagpiyansa ng halos 600 sa mga Chinese detainee. 50,000 piso kada isa ang kailangan nilang ilagak kapalit ng pansamantalang paglaya. Pero may ilang kondisyon. They have to present themselves twice a month in the Bureau of Immigration just so we have to make sure that they are ready at any given time to present themselves with the Bureau. Iniimbestigahan naman ng immigration kung may mga gwardyang kasabwat sa pagtakas ng 70 Chinese detainee. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Rafi Tima. Rafi, liwanagin mo nga, yung bang Jessica, nakausap na natin kanina itong... Liwanagin mo nga muna, legal ba yung pagtatrabaho dito sa Pilipinas nung 1,000 o higit pa na mga Chino? Well, ang binabanggit, Jessica, nitong tagapagsalita ng negosyanteng si Jack Lam ay legal yung trabaho dun sa loob
ng Fontana dahil ay pinaparenta raw nila ito doon sa mga nagrerenta nakasama doon sa BPO industry. Ang hindi lang nila alam ay kung itong mga kumpanyang ito ay may legal papers, pero in so far as they are concerned ay legal naman daw at maayos yung kanilang papeles. Ang binabanggit pa nitong tagapagsalita ng negosyanteng si Jack Lam ay wala namang sinasabi doon sa search warrant na ang pagkakaresto dito sa mga Chinese nationals ay dahil sa illegal gambling. Inaresto sila dahil wala silang maipresentang mga proper working documents dito sa bansa. So ang pagkakaresto raw sa kanila ay may kinalaman sa kanilang status bilang mga workers dito sa bansa at walang kinalaman sa online gambling. Ang binabanggit naman ay pinapayagan naman yung online gambling, pero sa mga particular lamang ng mga lugar katulad ng CEZA o yung Cagayan Economic Zone Authority na siyang nagbibigay ng otoridad para sa online gambling, Jessica. Kasi ang pagkakaalam ko, no, correct me if I'm wrong, may mga Chino talaga na pumupunta dito sa Pilipinas para dito maghanap buhay. Katulad din natin, no, marami tayong mga kababayan na sa ibang bansa rin naghahanap buhay. So that part we understand. And pag pumunta ka sa mga mall, sa Divisoria for example, ang dami doon mga Chino. Halata mo kasi iilan lang, pili lang yung kanilang alam na mga Tagalog words. Pero ngayon lang tayo namulat sa ganito karami, no, over 1,000 na nagtatrabaho sa isang kumpanya o isang opisina sa Clark. At ang tanong nga kung legal ba yung kanilang pagtatrabaho rito, kasi bakit sila ganung hinuli kung legal, di ba? Kung bakit wala silang maipresent na working papers pagka ganon? Sa ating pagkakaintindi, Jessica, hiwa-hiwalay ng mga lugar kung saan nahuli itong mga Chinese nationals na ito. Yung iba ay nahuli habang nagtatrabaho. Yung iba naman nahuli dun sa kanilang mga tinitirhang mga tahanan. At ang sinasabi, kahit dun sa mga tahanan nila, ay may mga operation daw na nangyayari. At ang sinasabi nga, ay nag-ooperate sila ng illegal online gambling. Illegal dahil ang sinasabi ng mga otoridad ay wala silang kaukulang papeles patungkol dito. So ergo, ay illegal yung kanilang pagtatrabaho. Pero dun sa kanilang pagkakaresto, dahil wala pa namang maisasampang kaso sa kanila pagdating sa online gambling, kung wala silang mga papeles patungkol dito, ay chinarge muna sila sa pagiging illegal na workers dito. Wala silang maipakitang mga dokumento. Karamihan daw sa kanila ay mga visit visa lamang. Pero meron din naman daw, Jessica, na nakapagpresenta ng mga working visa. So ibig sabihin talagang halo-halo yung mga nahuli rito. Yung iba siguro ay may mga legal na dokumento at nagtatrabaho dun sa mga kumpanya na may mga legal papers. Yun din ang nilinaw sa atin kanina ng tagapagsalita ng negosyanteng si Jack Lam. Hindi nila mawari kung sa dami ng mga nagrerenta dun sa kanilang lugar sa Fontana, kung ilan dito talaga or sino yung mga walang mga kaukulang papeles, Jessica. Kasi kailangan liwanagin natin at himayin natin itong isyong ito. Kasi ito ang pinagmula nung di umano po ay panunuhol o tangkang panunuhol kay Justice Secretary Aguirre. Gayon din kay BID Commissioner Andrea Domingo, no, na inexpose o ibinulgar ni Secretary Aguirre mismo na di umano ay tinangka silang suhulan ni Jack Lam at nitong si retired General Sombero, who tried di umano allegedly to intercede para dito sa mga naarestong Chinese, no? Pero ngayon, Rafi, ang sinasabi nila Jack Lam ay hindi online gambling ang ginagawa ng mga Chinese worker na nakita dun sa Clark, kundi online gaming. At sinasabi nila na tama ba na ang himig ng pananalita niya malaking tulong ito sa ekonomiya o sa industriya ng call center dito sa Pilipinas. Ganun ba? Pero marami rin kasi tayong mga BPO o mga call center na mga kababayan natin ang nag-ooperate. Hindi ba, Rafi? Yun na nga, Jessica, medyo nagkakasakasangan na lang kasi itong isyong ito, Jessica, dahil nandyan yung factor na si Sombero ay nakipag-usap dito kay Aguirre at siya yung ginamit na maging tulay nito namang negosyanteng si Jack Lam. Pero ang sinasabi ng tagapagsalita ni Jack Lam ay nakakikilala lamang daw ng kanilang kliyente, itong si Sombero,
para nga mamagitan lamang dito kay Aguirre at wala silang kinalaman kung meron pang mga previous na usapan itong si Aguirre at ito namang si Sombero. So unang issue yan. Pangalawang issue ay kung legal nga ba o hindi yung mga nagtatrabaho doon sa loob ng Fontana. Ang sinasabi nitong si Jack Lam, legal yung kanang negosyo roon, meron siyang casino sa loob at meron din siyang legal na papeles para naman mag-operate ng online gambling galing naman sa CESA. So legal daw yon. Kaya lang may mga nag-uupa rin daw kasi sa kanya na hindi na nila malaman kung legal or hindi dahil nag-uupa lamang daw sa kanila. So pangatlong issue yon. At pang-apat na issue, Jessica, ay yung aligasyon naman na sinubukang suhulan daw nitong si Jack Lam, itong si Andrea Domingo ng 1% ng kanilang kinikita. So ito dininay din ng kampo nitong si Jack Lam. So nagkasanga-sanga na yan na Jessica, at ang sinasabi nila ay kung meron mang sinasabing usapan itong si Sombero nga at itong si Justice Secretary ay nag-overstep na raw itong si Sombero dun sa itinakda lang nilang gagawin dapat niya na mamagitan at kausapin itong si Sombero para makapagpaliwanag itong si Jack Lam na talagang legal naman daw yung kanilang mga papeles. So ngayon ay hinihintay na lamang daw nila kung kakasuhan sila, kung meron man, at sasagutin naman daw nila ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.